tayo ng tanghalian. Ang ulam natin ngayon ay ampalaya. Ampalaya. Ito. Alisan natin ng buto. Ganito magkahit. Ito ng ampalaya. Ganyan. Hello. Ganyan. Oh. Ito ang ulam ng matanda ngayon. Kailangan kayo din ito para makakain din ng mga apo ko, kasi kumakain sila nito, basta hindi lang masyadong mapait. Marami ito, 2 peraso. Yung isa natapos ko na. Ganyan. Ito. Maninipis lang. Marami ito ng kakain yung mga apo ko, maliban dun sa isang babae, yung panganay. Talagang kaya pakainin ng gulay nun, hindi talaga kakain yun, pahirapan, tanda na nun, hindi talaga kumakain ng gulay. Wala tayong magagawa doon, kahit anong pilit. Tsaka yung bunso, autism, talagang hindi rin yun kumakain. Pero mahilig sa gulay yun, huwag lang ampalaya. Ito lang hindi niya kinakain. Pero about kung sayuti, papaya, lahat, sitaw, kumakain niya yun. Yung pakbit niya, paborito niya. Mag-aaway ka niyan kay gusto niya. Pakbit. Ayan o, mayroon na dito. Kasi 2 nga ito. Kaya lang ako lang sana ang kakain. Isa lang sana lulutuin ko. Kaya lang, naisip ko, makain naman yung 2 apo ko. Isang lalaki at isang babae. Ba't di ko pa isama na lang ito para makakain na sila. Yung anak ko, yung apo ko na ayun, yung kapatid nila, ang hirap na kumakain ng gulay, kahit anong gulay. Ang kumakain lang ng niya, patatas, ayaw anong carrots yun. Ayaw ko sa kanya. Pero ang aking autism, lahat yan, iban lang dito sa ampalaya, talagang ayaw na ito. Kasi talaga ito pang bata. Isda, ayan, kumakain ng isda yan. Kaya lang pag isda, iba yung isda nila, iba yung sa akin. Kasi pag isda, sila na lang magluluto. Hindi na ako. Hila na ng luto. Ang dami, oh. Tapos binalatan ko na itong yung sibuyas bombay, yung pulang tsaka ahos.
Ayan pala. Ano ba yun? Bigla naman yun. Ba't ganun? Pinuhin natin yung bawang. Pinuhin. Saka dalawang kamatis. Nahugasan ko na yan. Kasi yung ako kasi bago pagdating na galing ng palengke, pag namimili ng kahit anong gulay o ano pa, hugasan ko lang sila kaagad bago ibutang sa rep o at saan pa man. Para pag nagluto na, ready na. Hindi ka na papunta doon para maghugas. Mga hugas na yan bago pinatutuyo ko lang. Yan. Para wala nang hassle ba. Halian na ito hanggang hapunan kasi sa umaga kinakain ko fruits lang. Hindi ako kumakain ng kanin o tinapay. Madalang minsan nagtitinapay kasi hindi ako nagkakape. Wala lang, tubig init lang. Prepare na mamaya pa naman ako magluluto kasi medyo maaga pa. Gagawa ako ng juice ay yung biniblend pala yung para sa cholesterol, para pampababa ng cholesterol. Ito celery ito, hindi ko na pinakita yung mahaba na hiwa-hiwa ko na ito bago ilagay sa blender. Blender ko ito, hiwain ko ba kasi malalaki. Ayan o. Ito yan, celery. Nahiwa ko na kasi kahapon pagkatapos kong hugasan, hinihiwa ko na kasi bago linagay sa rep para medyo madali na lang. Saka pinya, yung pinya ihalo mo pag blender. Yun ang iniinom ko paunti-unti lang araw-araw. Alam niyo mga lola, ang akong sana tawag ang akin nga cholesterol no is 600. So noong sige binibigyan ako ng reseta ng doktor na simvastatin. Ang hina ang bagal kaya lang hindi naman ako masyado mainom sa simvastatin gawa na sumasakit ang mga kalaman ko. Ganyan daw talaga yung side effect ng mga statin. Kaya ang ginawa ko na lang, hindi ko na iniinom araw-araw. Iniinom ko na lang yun
kada ikatatdalawang araw. Pag o kaya ikatatlong araw, bari tatlong beses isang linggo. Pero ang araw-araw kong iniinom ito, celery tsaka pinya. Ito mga kalola, may pinya pa ako dito. Yung natira ito noong nakaraan, hindi ko inubos kasi masyadong marami para hindi siya tumamis, kasi bawal ito sa mga diabetes kasi mataas ang glycemic index nito. Kaya lang pag linagay na sa, kasi mapait ang celery, di nawawala ng konti yung tamis niya. I-balance lang. Tapos iniinom ko lang pa konti-konti, hindi naman talaga marami. Kaya alam niyo, sa ngayon mga kalola, nagnormal lang ang cholesterol ko. Hindi na ako umiinom ng mga statin. Ito na lang pinagpatuloy ko kasi noong March 18, normal. Kaya ang result ko, pagpunta sa doktor, sa doktor ko, ang sabi ay normal na daw. Kaya pero hindi naman inalis yung statin. Hindi ko na lang inumin araw-araw, pero 10 milligrams lang. Hindi na ako uminom noon. Minsan na lang sa 2 beses na isang linggo. Ito na lang. Talagang napakabisa nito. I-blender ko ito, tapos kasama ng celery. Ang bisa pala nito. Napanood ko lang naman ito kay Dr. Garis sa yang YouTube channel. Pagkatapos kong ma-blender, lagyan ko lang ng, pagka ganito karami, lagyan ko ng 1 baso at kalahating tubig. Tapos ilagay ko sa strainer. Bago ko dito ilagay ko dahil sa rep. Araw-araw lang ako inom ng kalahating baso, wala pa. Araw-araw. Imbis na statin, ito na lang. Ngayon, mag-umpisa na muna ako unahin ko na lang siguro mag-blend kasi maaga pa naman. Hirap kasi mag-prepare. Mga kalola, ang hirap kasi mag-prepare kasi ang liit ng hirap mag-sit up kasi kababayan, gawa ng mga kalola, kasi ang liit ng aking lamesa, kasi kung nandoon sa labas, kaya ang ko yan, nandito lang talaga ako sa kwarto, kasi pag nandoon ako sa labas, inaabala ako ng apo ko. Ayan, ilagay na natin ito.
Ganito, mag-ano sit up dito. Ayun, inaabala na nga ako. Ayun, magmaoy na. Ewan ko. Kuhaan ng init tubig, de. Gainit na ko. Ano pa? Kamayin ko na lang. Kuman lang ano. Bawasan natin. Saan mo? Isturbo talaga yung apo ko na yan. Apo ko. Isa't kalahating basong tubig. Unti-untiin ko lang. Ayan. Lalagay na natin itong sunod. Are na yun tubig, lab. Saka natin ilagay sa strainer para mabawasan. Second batch na lang yung iba. Magdagdag tayo ng kalahating baso. Kalahating baso lang. Saka ilas na natin ito.
ulitin ka na lang mamaya yung pinakasapal niya. I-blend natin ulit para ayan. Bago ko yan ilagay doon sa jar, tumbler. Halo-haloin natin para ito madali tumulo. Paim na. Lab. Painumin mo na ng gamot yan. Nag-wild naman tong akin apo. Hirap talaga. Lab! Kaya kailangan nandito ako sa kwarto. Gawa ng kaya nandito, kaya nahihirapan ako gumawa ng ganito. Kailangan nasa kwarto lang ako kahit na, pero kung magluto hindi na pwede dito yan, hindi na pwede dito. Kung mga init lang dito sa labas lang ng kwarto ko kasi hindi na pwede dito. Pero pagka luto sa labas, pero pagka ganito dito lang, tsaka yung lahat ng kagamitan nakapasok dito talaga yan. Gawa ng pinakikialaman niya, mahihirapan ka kahanap. Tapos yung tawag niyan, yung kaya nandito yung mga plato. Ang naiwan lang sa labas talaga yung mga kaserola tsaka yung aking lutuan. Kaya lang hindi naman niya alam yung lutuan kasi electric. Ginaganyan ko para mabilis. Wild na po siya. Para ba lang kung parang pinipiga. Para maubos talaga ang katas. Tapos ibalik ko dito. I-blend ko ulit. Bago ko isalin dito sa tumbler. Ilagay lang sa ref. Lalagyan natin ng kalahating basong tubig. Saka i-blend ng ilang minutes.
baso na ito. Ilagay ang tubig. Ganyan. Ang tubig pa. Ito karami. Isang linggo ko itong iinumin. Ayan. Isang linggo yan. Konti lang sa baso. Ayan. Araw-araw. Ayan yan. Isang linggo ito inumin. Epektibo ito sa ano? Sa bago natin i-rep. Lagay natin sa rep. Mga kalola, dahil sa apo ko na yan, may sarili akong rep na para, kasi kung ilagay ko, nung una, lagay ko doon ako sa labas, gumawa nito, tapos iniwan ko lang sandali. Pagbalik ko, wala na, tinapo na niya. Kaya dito na lang sa kwarto, tsaka dito ko ilagay sa rep ko. Ano lang na, ayun ang rep ko. Kasi itatapon niya kahit wala ka man magagawa. Kapag magalit ka, tatakbo lang yan at tatawanan ka. Kaya wala talaga. Ngayon mamaya-maya ng konti, proceed na tayo sa pagluluto ng ampalaya. Ngayon, bago kakain, iinom muna tayo sa aray ko. Kakain, iinom muna tayo sa juice. Kakain, iinom muna tayo nito. Ganito lang karami. Araw-araw ganyan lang. Isang beses lang yan iniinom.